Wala man pong TRO na nilabas yung Supreme Court. At itong sa Quezon City RTC po, petition pa man lang po. At ang subject ng petition, mga kababayan, yung income tax return man lang po. Hindi man po yung pagtigil ng hearing, yung submission ng income tax returns. Kaya tuloy. Yung Supreme Court walang TRO. Yung RTC petition pa man lang po at yung subject nun, hindi man yung pagtigil ng hearing, pagpigil, kundi yung submission ng documents, income tax returns. Kaya siguradong tuloy-tuloy. Ang pwedeng makapigil ng hearing kung may malagim na kaganapan sa paligid ng Congress. Kaya kailangan higpitan. Baka may manggulo po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Total panic na po yung kampo ni Sara Duterte. Hindi lang sa Supreme Court nagpasaklolo. Pati sa Quezon City RTC, tumakbo na po yung asawa ni Sara Duterte, si Atty. Mans Carpio, para magpasaklolo. Ito na ngayon yung breaking news mga kababayan mula sa GMA News. Sabi diyan, the House Committee on Justice has received a copy of a petition filed by VP Sara Duterte's spouse, Atty. Mans Carpio, asking the Quezon City RTC to issue a TRO against the submission of their income tax returns to the committee. Yan naintakutan na po. Takbo na sila, hindi lang sa Supreme Court, pati sa RTC ng Quezon City, nagpasaklolo na po ang kampo ni Sara Duterte, yung asawa mismo. Ayan po yung petisyon. BP Sara's husband asked Quezon City RTC of TRO versus House Panel Subpena. The husband of Vice President Sara Duterte, Atty. Mans Carpio, has filed a petition before the Quezon City Regional Trial Court asking for a 72-hour or 20-day temporary restraining order against the subpoena issued by the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints. So yan po, Atty. Mans Carpio and Carpio lawyer, petitioners versus Congressman Faustino Boji D. In his capacity as a Speaker of the House of Representatives. Congresswoman Gerbil Luestro in her capacity as chairperson of the House Committee on Justice, and Attorney Charlito Martin Mendoza in his capacity as Commissioner of the Bureau of Internal Revenue as respondents. Sabi diyan sa petition mga kababayan, petitioners by counsel respectfully allege preparatory the power to issue subpoena is statutory in nature unless explicitly empowered by the Constitution in applicable law. No agency of government has the authority and right to subpoena the records of a private person or entity without notice to nor prior approval of the targeted taxpayer. To do so would violate a person's constitutionally guaranteed right against illegal search, duly reinforced by the right. Wherefore, petitioners respectfully pray the following. 1. Immediately upon filing hereof, an executive 72-hour TRO and or 20-day TRO be issued enjoining and prohibiting respondents from enforcing, implementing, and or complying with the subject subpoena dated March 31, 2026. Thereafter, the said TRO be converted to and or
of preliminary injunction be issued for the same purpose during the pendency of this case. And 3, after due proceedings, judgment be rendered. A, prohibiting the compliance, enforcement, and or implementation of the assailed subpoenas dated March 31, 2026, nullifying, setting aside, or annulling respondents D and Luestro subpoena dated March 31, 2026, and or declaring it null and void ab initio. Pinapadeclare na null and void, mga kababayan. Matindi po. Talaga niya, Mr. Maravillas, may tinatago. Siyempre, may tinatago talaga po. C, permanently enjoining, stopping in or prohibiting respondents from enforcing, implementing in or complying with the subject subpoena dated March 31, 2026 and declaring inadmissible and without legal effect any document, record, paper, information, or data acquired or produced in connection with the subject subpoena dated March 31, 2026. Nataranta po, mga kababayan. As shown, respondents D and Luistro subpoena was issued without any power, authority, and jurisdiction. In worse, in violation of petitioner's constitutional right against illegal search via phishing expedition, right to privacy, data privacy, the NIRC, the continued implementation, enforcement, and or compliance of the subject subpoena would render this petition moot and academic. Nataranta, mga kababayan, si Man Scarpio. Petition pa man lang po ito, wala pa mang decision ng RTC. Petition pa lang to issue a TRO against the submission of their income tax returns to the committee. Diba? Di ano niya, Mr. Maravillas? Tuloy ang proceedings bukas. Ano sabi po ni Terry Ridon? Wala pong magkakapigil. Bukas, April 14, House impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay araw ng mga resibo. Ito po ay araw ng mga ebidensya. Ito po ay araw ng katotohanan. Doon po sa mga paratang laban sa kanya, malagang-malaga po para sa Kongreso na pagdaanan yung proseso ng pagkakalap ng tama at totoong ebidensya. Yan ang report ng GMA. Tuloy bukas ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte sa kabila ng petisyong inihain sa Supreme Court ng kampo ng BC para ipahinto ito. Wala man pong TRO na nilabas yung Supreme Court. At itong sa Quezon City RTC po, petition pa man lang po. At ang subject ng petition, mga kababayan, yung income tax return man lang po. Hindi man po yung pagtigil ng hearing, yung submission ng income tax returns. Kaya tuloy. Yung Supreme Court walang TRO. Yung RTC petition pa man lang po at yung subject nun, hindi man yung pagtigil ng hearing, pagpigil, kundi yung submission ng documents, income tax returns. Kaya siguradong tuloy-tuloy. Ang pwedeng makapigil ng hearing kung may malagim na kaganapan sa paligid ng Congress. Kaya kailangan higpitan. Baka may manggulo po, isabotahe po ang hearing bukas. Di ba? Nagsisimula na po yung mga rally sa paligid ng Congress. Yung grupo ni DDS Congressman Leandro Leviste, ang issue yung VAT. Baka front lang, mga kababayan, yung issue ng VAT, pero ang intensyon ay isabotahe yung hearing bukas. At hindi lang po
yung grupo ni Libeste, mismo ng grupo ng Maisog ni Sara, nandun na po. Ayan o, nag-iingay sila, mga kababayan. Pakinggan natin, mga kababayan, yung mga Sayang yung pasensya sa sinasabi kanila. nila. Mapwisit sila. Galit na po. Kami wala na nga kaming makain-kain. Ito yung rage na siguro. Grupong Tapos rage. ngayon, nag-rollback, magkano lang? Rage coalition na yata ito. Magkano ba itinaas nila? Sabagay, hindi naman agad-agad yun. Naiintindihan naman namin yun. Pero sana naman, bigyan nila ng oras at panahon o aralin naman nila yung iban. Puta, sayang yung pasensya sa kanila eh. Mapwisit sila. Dahil Ayan, sabi sa report ng Billionaire News, Maisog Group members express the rage on lawmakers posing for impeachment case against Vice President Sara Duterte. They urge the House of Representatives to focus on energy crisis instead. Ginagawa nilang palusot sangkalan yung energy crisis para itigil yung impeachment. Malabo po, yung energy crisis po ina-address na ng Executive Department ng ating Pangulo. Yung impeachment, Committee on Justice, may mandato ang Kongreso na dinigin yung reklamo. Hindi pwede yung ganyang mga palusot. Kaya sabi dito ng mga reactions ng mga netizens, panic mode na ang mga Davao Mafia. Alam na this, lahat ng paghaharang ginagawa. Why not face it para malinaw? Pwede ba mag-utos ang isang RTC sa HOR? Sabi ni Dong Austria Lasso, nothing to be afraid of if you are clean. What are they hiding? Sabi, wala silang tinatago, malinis, BP Sayad. Okay then, prove it. Aya ng impeachment proceeding, roll on. The Senate and sitting court ang magde-decide kung acquit or guilty. Grabe na po ang pagkataranta. Ito si ACT Party List Representative Antonio Tinio. Well, malinaw yung affidavit ni Ginoong Madriaga at sa partikular yung pag-ugnay dun sa posibleng paliwanag kung ano nangyari dun sa 125 millions na confidential funds in 11 days na nawaldas. So, doon nakafocus ang mga tanong. Of course, yung kampo ng Vice Presidente, sinisiraan si Madriaga. Sa halip na siraan, bukas na dapat yung pagkakataon para questionin nila. Diba? At ipakita kung sinasabi nilang wala talagang basis yung testimony ni Madriaga, bukas ang pagkakataon. Sa halip na pumitik-pitik sa labas, sa social media, ay ito nga ang venue para kilatisin yun. Kaya nga merong hearing. Yan ang purpose nito. At kaya hindi rin masasabing walang due process dahil nandito yung pagkakataon para makilatis yung manifest, yung affidavit ni Madriaga. Ito naman yung sinabi niya tungkol sa paglunsad ng Rage Coalition. Malinaw na May plan B daw. Plan B ang mga Duterte. Ito si Baste. So, pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. So, mauudlot ang kanyang presidential bid dahil kasama ng impeachment or removal from office ay yung perpetual disqualification. Hindi na pwedeng tumakbo. So, nandiyan ang posibilidad na yan kung magtuloy-tuloy ang impeachment hanggang sa trial at conviction. Kaya, ngayon pa lang ay meron ng
pinopronta, planting ang mga Duterte at papatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong sinong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Pero kailangan malinaw sa atin na politika na naman ito. Pangangampanya ng maaga ng isa pang Duterte. So, yun mga kababayan, nagpapasiguro na baka ma-disqualified na si Sara, si Basti yung kanilang itutulak. Malabo mga kababayan. Pag na-convict si Sara, sira ang Duterte brand. Sabi ni Game Jim, alatang takot na si Sara, we go impeachment is waving. Sabi ni Erica, why so afraid? Sabi ni Edo Riparip, why is there to fear? Panyero, Manscarpio. Nangangatog na po sila, mga kababayan. Talagang malinaw na may tinatago. O diba, mga kababayan? So anyway, yun man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.